Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Baka pwede natin itong pag-usapan over dinner. Nagagalak na suwestyon ni Kevin. Nasaktan uli ang pride ni Jane. Anong akala nito? Papayag siya? Buong tapang na hinarap niya ito. Hindi. Sorry, pero hindi magiging akma iyon. Tungkol sa pamilya ko ang kailangan kong sabihin. Ang pamilya mo? Nakakunot noong tinitigan siya nito. Sandaling nawala siya sa konsentrasyon sa mapang-akit na titig nito. Iniiwas niya ang kanyang paningin at inilibot sa mga tauhang nasa paligid. Kung pwede sana, sa ibang lugar tayo mag-usap. Sige, doon tayo sa loob ng bahay. Anito. Sumakay na ito sa sports car nito. Sumakay na rin siya sa lumang pick-up truck niya pagkatapos akayin ang mga aso papasok doon. Wala siyang pakialam kung nagugusot man ang damit niya dahil sa magugulong mga aso. Itinabi niya ang truck sa Ferrari pagdating nila sa tapat ng napakalaking mansyon. Gawa sa hinubog na mga bato at pinalilibutan ng makikintab na bintana kung saan pumapasok ang sinag ng araw. Ang Hemming Hall ay may natatanging alindog. Dati, inimbitahan silang mag-ina ni Dahlia sa loob ng kusina. Pero ni minsan ay hindi pa siya nakatapak sa loob ng main house. Dating pagmamay-ari ng prominenteng pamilya Mission ang Hemming Hall, ngunit ibinenta dahil sa pangangailangan sa pera, 6 na taon na ang nakararaan. Nang bilhin iyon ni Kevin Solomon, ipinaayos nito ang bahay, ginawang moderno ang paraan ng pagsasaka ng mga tauhan at pinalago ang negosyo sa kabayo. Si Junjun, ang kapalit ni Dahlia pagkatapos mag-retire ng babae, ang gumiya sa kanya papasok sa bahay. Hindi niya napigilang mamangha sa kagandahan ng loob ng mansyon. Pinapasok siya sa isang opisina na moderno ang pagkakaayos. Salungat sa makalumang disenyo ng pader, at kung saan matatanaw sa labas ang hardin. Tungkol kamo sa pamilya mo ang gusto mong pag-usapan natin? Bungad ni Kevin na parang hindi makapaghintay. Nakasandal sa mesa ito. Ang tatay at mga kapatid ko ay nagtatrabaho dito sa lupain mo, sagot niya. I was aware of those facts. Sinabi sa akin ng manager ko noong una kitang nakita. Itinaas niya ang kanyang noo at itinuwid ang mga balikat. Iniiwasan pa rin niyang magtagpo ang kanilang mga paningin. Huminga siya ng malalim. May kailangan akong sabihin sa iyo at may kinalaman ito sa nakawang naganap dito. Nagtiimbagang ito. Ang ninakaw na painting ko? Pakiramdam niya ay nawala ng kulay ang kanyang mukha sa pagkakatitig nito sa kanya. I'm afraid so. Kung may nalalaman ka, bakit hindi ka pumunta sa polis? Naramdaman niya ang pamumuo ng kanyang pawis. Tinanggal niya ang kanyang jacket at inilapag iyon sa upuan. Kasi may kinalaman ang tatay ko at pinili ko na ikaw muna ang makausap. Tila mabilis naman itong napagdugtong-dugtong ang mga detalye. Pinagkakatiwalaan nito ang kanyang ama na maglabas-masok sa mansyon para magkumpuni ng mga bagay-bagay roon. Kung tinulungan ng tatay mo ang mga magnanakaw, you're wasting your time looking to me for sympathy. Let me explain what happened first. Nalaman ko lang ito kahapon. Last year, na-diagnose na may breast cancer ang nanay ko. It was a very stressful time for my family, sabi niya rito. Nahahabag ako sa naging sitwasyon ng nanay mo. Pero
Hindi ko makita ang koneksyon nun sa akin at sa nawala kong painting. Tila walang emosyong sabi nito. Kung makinig ka sana muna, hindi. Mas nararapat na tumawag na ako ngayon ng pulis at sila na ang magtanong ng tungkol dito. Trabaho nila iyon, hindi sa akin. Tutol nito habang inaabot ang telepono. I'm not comfortable with this conversation. Please, huwag mo munang tawagan ang mga pulis. Nagpapanik na sabi niya. Sinubukang ipagitna ang sarili sa telepono at kay Kevin. Hayaan mo sana akong magpaliwanag muna. Get on with the explanation then. Anito na inangat ang telepono. Ang mga mata ay puno ng pagdududa. Isinalaysay niya ang tungkol sa pagbabakasyon ng kanyang mga magulang at kung saan kinuha ang pera na ginamit doon. Inilarawan niya rito ang ugali ng kanyang tiyuhin, ang pagpapabalik-balik nito sa kulungan at ang uri ng pamumuhay ng pamilya sa side ng kanyang ina. Ipinaliwanag din niya ang pagkakadawit ng ama sa panlilinlang ng mga pinsan niya. Ang pamamahay na ito ay puno ng mahahalaga at mamahaling bagay. Sa tingin mo ba ay maniniwala ako na may taong ganon ka-estupido? Tila hindi napigilan ang sarili na sabi nito. I don't think my father's stupid. Naging desperado lang siya na mawala na ang utang at para din maprotektahan si mama. Paliwanag niya. Naniniwala akong talagang puntirya siya ng mga pinsan ko. Tila hindi naniniwala na sinuyod siya nito ng tingin. Hindi mahalaga sa akin kung nalinlang lang o hindi ang tatay mo. At ang pagkakasakit ng nanay mo at yung utang, wala akong kinalaman doon. Ang importante lang sa akin ay ang pagkawala ng painting ko. Unless, may alam ka kung paano ko mababawi iyon kung kanino. Unfortunately, wala akong alam at ganoon din ang tatay ko. Hanggang pagbibigay lang ng security access code at keycard ang kinalaman niya ng gabing iyon. Kaya nga may kasalanan din siya tulad ng ibang tao na nakikipagsabwatan sa mga magnanakaw, sabi nito. Hindi niya alam na may mangyayaring nakawan. Tapat siyang tao at hindi magnanakaw. Ang isang tapat na tao ay hindi magpapapasok ng ganoong mga tao sa bahay ko. Bakit mo ba ako nilapitan? Anong inaasahan mo sa akin? Natanggapin mong inosente ang tatay ko dahil wala talaga siyang kinalaman. Pero mga salita mo lang yan. Hindi sana mangyayari ang lahat ng ito kung naging karapat-dapat ang ama mo sa responsibilidad na ibinigay sa kanya. Sana pakinggan mo ako. Hindi masamang tao ang tatay ko at siya mismo ay nalulungkot sa naidulot sa iyo ng katangahan. Foolishness is far too kind a description for what I regard as a gross betrayal of trust. Putol nito sa sinasabi niya. Tatanungin uli kita, anong inaasahan mo sa pagpunta rito para kausapin mo ako ng ganito? Tinitigan niya ito, nakikiusap ang tingin. Gusto kong masiguro na maririnig mo ang buong katotohanan kung ano talaga ang nangyari. Pinukol siya nito ng masungit na tingin at saka marahas na humalakhak. At ano sa palagay mo ang makukuha mo? A full pardon for your father just because I find you attractive? Ganun ba yun kaya kinakausap mo ako? Nagliyab ang bilugang mukha niya na para siyang sinampal nito. Of course, it's not. Eh di sabihin mo kung ano talaga ito. Oo nga at pinagnanasahan ko ang katawan mo. Pero hindi sapat iyon para patawarin ang kasalanang nagawa sa akin o bayaran ang nawala kong painting na milyones ang halaga. Hindi makapaniwalang napatitig siya rito. Anong klase kang tao? Hindi ko inaalok ang katawan ko. Gulat na bulalas niya. Mali ang iniisip mo. Mabuti kung ganon. Dahil kahit na ano pang chismis ang sinasabi ng mga tabloid tungkol sa akin, ay hindi ako nakikihalubilo sa mga babaeng naglalagay ng presyo sa kanilang katawan at lalong hindi ako nagbabayad para sa aliw. Mahinahong pahayag nito na parang kumukot siya sa kanyang pagkapahiya. Hindi ako nag-aalok sa iyo ng ganon.
Ulit niya. Tinaasan siya nito ng isang kilay na parang nangungutya pa rin. Parang ang sinasabi mo babaliwalain ko na lang ang kasalanan ng tatay mo na ng ganoon na lang? Diba, tamang-tama ang ganito kabigat na sitwasyon para magkaroon ng kasunduan? Kasunduan? Para ka na rin ang mga pinsan ko. Marumi ang utak mo. Aniya, saka marahas na kinuha ang jacket niya at tila makikipaglaban na isinuot iyon. For your information, patuloy niya nang may pagmamayabang sa tono. Sex isn't something I would treat like currency or a takeaway meal. In fact, I'm delighted to hear it. I'm a virgin. Nasobrahan yata ang pagpapakatotoo niya. Napako siya sa kinatatayuan. Not that has any relevance when I wasn't offering you sex anyway. Binilisan niya ang pagsasalita. Nagbabaka sakaling matabunan niyon ang kanyang ibinunyag. Pero aaminin ko, gagawin ko kahit na ano, mapawalang sala lang ang tatay ko. I'm desperate. Nang mag-angat siya ng mukha, ay nakita niyang nakatitig ito sa kanya na parang hindi makapaniwala. A virgin? Imposible sa edad mo. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamay sa loob ng kanyang mga bulsa. Hindi ko ikinahihiya iyon. Hindi ko pa nakikilala ang tamang lalaki at walang problema sa akin iyon, sabi niya. Please, ano ba ang pwede kong sabihin sa iyo o gawin para magbago ang isip mo? Nagpapanik na siya. Hindi niya inakalang magmamatigas ito kahit pa ikinuwento na niya ang tungkol sa sakit ng kanyang ina o ang katangahan ng kanyang ama. Para siyang bumangga sa pader. Namuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Promise you'll think over what I've told you, pursigidong sabi niya. Mabait ang tatay ko. Hindi ko minamaliit ang naging kawalan mo. Pero sana, huwag mong sirain ang isang buhay. Di ko hinahayaang hindi napaparusahan ang may kasalanan. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Mariing pahayag nito. Please. Nakikiusap na ulit niya habang nakatayo sa pintuan. Pinuksan nito ang pinto para sa paglabas niya, displaying his effortless courtesy that came naturally. Hindi magbabago ang isip ko, pero hindi ko tatawagan ang mga pulis tungkol sa mga sinabi mo hanggang sa umaga. Pahabol nito. Mula sa bintana ng mansyon ay tiningnan ni Kevin ang papalayong si Jane sakay ng lumang truck nito. Gagawin ko kahit na ano. Umaalingaw-ngaw sa isip niya ang mga sinabing iyon ni Jane at naisip niya ang isang bagay na gustong-gusto niyang magkaroon. Nababaliw na ba siya para isama sa mga ambisyon niya ang babaeng iyon? Pero gusto pa rin niya si Jane Marquez. Hindi lang dahil sa pagnanasa, kundi pati sa mga praktikal na katangian nito na wala sa ibang babaeng nakilala niya. Masipag sa trabaho, sobrang tapat sa pamilya, mapag-alaga sa mga hayop, hindi gold digger dahil kahit siya mismo ay nabigong dalhin ito sa kanyang kama. Indeed, she had good strong standards and he liked that about her. Napangiti siya at nagpush siyang bigyan ng isang pagkakataon si Jane. Tinawagan niya ito kinagabihan. Hello, si Kevin ito. Pakilala niya nang sagutin nito ang tawag niya. Yes? Maingat na sagot nito. Pwede ka bang bumalik dito sa bahay bukas ng umaga? I have a proposition. A proposition? Ulit nito. Anong klaseng proposition? Bagay na hindi mapag-uusapan sa telepono. Mahinang sagot niya. Maaasahan ba kita bukas? Sige, wala naman akong trabaho bukas. Magiliw na binati si Jane ni Junjun pagdating niya sa Hemming Hall. Pinapasok siya nito sa reception room na nababalutan ng magarbong itim at lila. Napapalibutan ang paligid ng makikinis na sofa, kristal na mga mesa
at modernong sining. Bumalik ang matanda pagkaraan ng ilang minuto na may dalang kape at biskwit. Paparating na raw ang boss nito. Hawak ang tasa ng kape, pinusisi niya ang isang abstract painting. Hindi niya mawari kung larawan ba iyon ng isang mukha dahil para iyong nilamutak. Iniisip niyang mga tradisyonal na painting tulad ng landscapes at mga hayop ang mas tipo niya nang tumunog ang cellphone niya. Inilapag niya ang tasa sa mesa at dali-dali niyang sinagot ang tawag nang malamang ang kanyang ina ang tumatawag. Umiiyak ito. Sinabi na rito ng papa niya ang buong katotohanan at ngayon ay emosyonal ito dahil sigurado raw na mabibilanggo ang kanyang ama. Dahil sa bakasyon na iyon na hindi ko naman kailangan, tumatangis na sabi nito. At ngayon, mawawala pa ang bahay natin. Napakunot noo siya. Anong sinasabi niyo, ma? Sa ginawa ng tatay mo kay Mr. Solomon, malamang ay hindi na tayo patitirahin sa lupain niya. Daing nito. 18 pa lang ako, ay dito na ako nakatira at hindi ko kayang mawala ang tahanan natin. At paano na ang trabaho ng mga kapatid mo sa Heming? Siguradong palalayasin tayo rito. Kilala niya ang kanyang ina na laging nakakaisip ng kung ano-ano. Kaya sinubukan niya ang lahat ng pampagaan ng loob. Pagkatapos magpaalam sa ina at mangakong tatawag uli, namataan niya na pinanonood siya ni Kevin. Napatitig siya rito. Nakaitim na business suit ito. Nang mga sandaling iyon ay naisip niya kung gaano kagwapo ito. Lalo pang nagpatingkad sa pagkalalaki nito ang manipis na bigote at balbas nito. Si Mama, nasabi na ni Papa ang lahat. Paliwanag niya. Biglang nag-init ang mga pisngi niya sa iniisip niya kanina. She's very upset. I'm sure she must be. Isang kasunduan, sabi mo? Sambit niya, namulsa para itago ang takot. Pakinggan mo ako, saka ka magbigay ng sagot. Dahan-dahang sabi nito. At tandaan mo na pagkatapos nitong kasunduan natin, you would be in a most advantageous position. Napuno ng misteryo ang isip niya, saka dahan-dahang tumango. May naisip akong paraan kung paano mo ako matutulungan at hindi ko na ipapakulong ang tatay mo. Pagpapatuloy nito. Nabuhayan siya ng loob. All right, tell me, ano ang maitutulong ko sa'yo? Gusto kong magkaroon ng anak pero sa paraang hindi konbensyonal. Paliwanag nito na ikinataas ng isang kilay niya. Naniniwala akong wala na akong makakatagpong babaeng makakasama habang buhay. Mas kaya kong panghawakan ng isang relasyon at pagpapakasal kung praktikal ang pundasyon niyon. Napakunot noo siya. Paano magiging praktikal ang pagpapakasal? Nagugulahang tanong niya at inisip na baka mali ang pagkakaintindi niya sa sinabi nito. Hindi siya makapaniwala na pagpapakasal ang pinag-uusapan nila. Kung iyon ay walang koneksyon sa mga bagay na tulad ng pag-ibig, romance at walang hanggan. Sagot nito. Kung papayag kang magkaroon ng anak sa akin, pakakasalan kita. Makakamit mo ang iyong kalayaan pagkatapos ng ilang taon at sisiguruhin kong hindi ka na mamomroblema sa pera. Pinukol niya ito ng matalim na tingin. Huwag mong sabihing seryoso ka. Bata ka pa. Gwapo at mayaman, sabi niya. Sigurado akong maraming babae ang gusto kang pakasalan at bigyan ng anak. Ayoko ng isang gold digger na asawa o isang hindi kaaya-ayang ina para sa aking anak. I want an intelligent, independent woman who will accept my terms and know to expect nothing more lasting from me. Napatuwid siya sa mga narinig. Pero kung hindi ka handa para sa isang long-term relationship, why on earth do you want a child?
Magkaiba ang dalawa. Pananatilihin ko ang relasyon ko sa bata. Umiling-iling siya. Hindi yata niya kaya ang ganoon. Gustong-gusto mo na bang magkaanak at hindi mo na mahintay ang tamang babae para sa'yo? Oo, gusto kong magkaroon na ng anak, sagot nito. Pero hindi lang iyon ang buong kwento. Sabi ko nga, sarkastikong sabi niya. Nanggaling ako sa isang mahabang linya ng mga Solomon at ipinagmamalaki iyon ng lolo ko. Ibinuhos niya ang kanyang buhay sa pagsisiyasat sa ninuno namin. Unfortunately for me, ipamamana lamang ng lolo ko ang kanyang Tuscan estate sa Italy kung magkakaroon ako ng anak. Hindi mahalaga kung babae o lalaki, basta kailangan ko ng anak para mapasa akin ang family home. Mahigpit at ang kitid naman ang isip ng lolo mo? Sambit niya. Ang ibig kong sabihin, paano kung bakla ka pala? O kaya ay hindi interesadong magkaroon ng anak? Pero hindi ako bakla, tugon nito. At para sa akin, isang proyekto ito na kayang tuparin. Ang pagkakaroon ng isang anak ay proyekto? Naguguluhang ulit niya. Tila nagkakaisa ang kanilang hangarin na magkaroon ng anak. Praktikal nga lang ang rason nito, habang siya ay gusto niya ng may mamahalin at makakasamang anak habang buhay. Mali ang pagsisilang ng isang bata para lang makakuha ka ng mana. Isang anggulo lang yan. Gusto ko rin na ang magiging anak ko ay magkaroon ng magandang edukasyon, mapag-arugang pamilya at mamanahin ang lahat ng aking mga ari-arian. Sabi nito, ang magiging anak ko ay magkakaroon ng magandang buhay. Bakit hindi ka nalang kumuha ng isang surrogate mother? Tanong niya. Mas may sense iyon, di ba? Pero hindi iyon naaayon sa gusto ko. Lumaki ako na may konserbatibong pananaw at ang gusto ko ay makakaranas ng kahit paano ay normal na relasyon ng mga magulang ang anak ko. Gusto kong maranasan niya ang pagmamahal at pag-aaruga ng isang ina. Lumaki akong walang ina. Paglalahad nito. Ayokong mangyari sa sarili kong anak ang ganoon. E di ang gusto mo ay magkaroon ka ng full custody sa bata. Hindi. Kahit shared custody at visiting rights lang. Naniniwala akong kailangan ng isang bata ang kanyang ina. At ama. Dagdag niya. Naisip niya ang kanyang kabataan na naghahangad ng atensyon ng isang tatay. Of course, pagsuko nito. Nagbago ang tono ng boses nito na tila may nasaling na hindi ka nais-nais na nakaraan. Bumuntong hininga siya. Imposible at isang kahibangan ang sinasabi nito sa kanya. Naiisip pa lang niya ay naninikip na ang kanyang sikmura sa kahihiyan. Hindi ko kayang pakasalan ka. Mabilis na pahayag niya. Tiningnan siya nito ng matagal. Pakatandaan mo na ito lang ang pwede mong pagpilian at wala ng iba. Pero hindi naman makatwiran to. I disagree. Kumislap ang mga mata nito. Ang kapalit, malaki ang isasakripisyo ko sa hindi pagpaparusa sa tatay mo, pati na sa mga kasabwat niyang magnanakaw. Tatanggapin kong nawala na ang painting ko na walang kabayarang pera. Sa ganoon, ay hindi na rin ako magsusumbong sa pulis o gagawa ng insurance claim. Napalunok siya. Seryoso nga ito. Gusto nitong may maging kapalit ang nawalang painting. At ang pinakagusto nito ngayon ay magkaroon ng anak at ayaw nitong natatalo sa anumang negosasyon. Kung titingnan ang katauhan nito, mas akma nga ang ganoong kasunduan para sa isang businessman na katulad nito. Ang pagkakaroon ng isang nagpapanggap na asawa ay hindi na masyadong kailangan pang bigyan ng oras at atensyon. At sa point of view naman ng practical wife, inisip niya ang sitwasyon. Ang binabalak ba nito ay mas nakakababa pa kaysa iniisip niyang mabuntis through artificial means?
kahit na gustong-gusto niyang magkaanak, hindi niya lubos maisip na pumunta sa isang sperm bank at magkaroon ng anak sa isang lalaki na wala siyang kaalam-alam sa pagkatao niyon. If I wasn't so attracted to you, I wouldn't be giving you this option. Pabulong na sabi nito na tila humaplos sa kanyang pandinig. Para siyang pinaulanan ng bala at walang mapagkublihan. Sinasabi ng isip niya na mali ang lahat ng iyon. Pero sa isang banda, kung iyon lang ang natatanging paraan, kung hindi tayo magkakasundo, ay tatawag na ako ng pulis. Marahang sabi nito sa malamig na boses. Hawak ko na ang pruweba laban sa iyong ama. For goodness sake, hindi mo pwedeng pilitin ang isang babae na magkaroon ng anak sa'yo nang walang relationship na namamagitan. Angal niya. Bakit hindi? Maraming babae ang nagpapakasal at nagkakaroon ng anak sa lalaking hindi nila mahal. Marriage is a legal contract for good reasons. Maraming babae ang nagpapakasal para sa pera, seguridad at estado sa buhay. Giit nito. Kung iisipin mo, hindi kita hinihinga ng malaking sakripisyo. Naisip niyang tipikal sa pagkatao nito ang ganoong proposisyon. Pero kabaligtaran iyon ng kanyang pagkatao. Is that so? Yes, that is so. Sa pagkakaalam ko, wala kang boyfriend na magpapakomplika sa sitwasyon at ako rin ay walang karelasyon. Kapag naging asawa kita, sinisiguro ko sa iyo na rerespetuhin kita at ibibigay ko ang iyong mga pangangailangan. Ang bahay na ito ay magiging iyong tahanan at ang iyong pamumuhay ay magpapatuloy na parang walang nagbago. Inisip niya na nasa kama niya si Kevin habang patuloy ang buhay. Pero pinipigilan pa rin niya ang sarili na magdesisyon ng ora-orada. Baka inaalala mo ang pagbubuntis. Hindi, pakli niya. Sa edad kong ito, gusto ko na ring magkaroon ng anak. Pero naisip mo ba? Pakakasalan mo nga ako, pero paano kung hindi pala ako mabubuntis? Iyan ay kapalaran, at tatanggapin ko iyon. Anito. Sumilip ang araw mula sa bintana at nabalutan ng sinag ang matipunong lalaking nasa harap niya. Naisip niyang hindi niya kayang makulong ang kanyang ama at masira pati ang pagkakabuklod ng kanilang pamilya. Noon pa man ay nangako na si Ross Marquez na aalagaan nito si Jane na parang tunay na anak. Malaki ang isinugal nito nang pakasalan nito ang kanyang ina. Noon kasi ay hindi tanggap ng mga tao, lalo na sa probinsya, ang pagkakaroon ng anak na walang asawa. Naisip niya na sa mga sitwasyong walang kasiguruhan, para makausad ay kailangang ipikit ang mga mata at tumalon sa dilim. All right, I'll do it! Pasigaw na sabi niya kasama ng paghinga at hinayaan ang sarili na tanggapin ang kasunduan. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Kevin. Hindi mo ito pagsisisihan. Paniniguro nito. Inabot ang kanyang kamay at pinisil iyon. Dahan-dahan nitong binitawan iyon, dahilan para mahaplos nito ang linya ng peklat sa likod ng kanyang palad. Ano ang nangyari dito? Bumilis ang pintig ng puso niya. Aksidente noon, aniya. Parang malala ang nangyari dito, sabi nito. Hindi niya hinayaan ang sarili na mabalot ng masamang nakaraan. Bagkus ay nag-focus siya sa hinaharap, sa napipintong pagpapakasal nila. Sasabihan ko na ang staff ko para maumpisahan na ang wedding arrangements. Imporma nito sa kanya. Nagmamadali ka yata. Oo naman, I wouldn't want you to change your mind, Piccola Mia, sabi nito sa kanya. Mula sa Italia ang blood lineage nito. Nakapag-aral din ito sa Italia at namalagi roon ng ilang taon, kaya dala-dala pa rin ito ang mga karaniwang katagang Italiano. Hinawi nito ang buhok niya na naipit sa bandang leeg niya nang magsuot siya ng jacket.
Aabangan kong makita na nakalugay ang buhok mo, anito. Bahagya siyang napaurong. Hinaplos naman ito ang pisngi niya. Magiging asawa na kita. Dapat masanay ka na sa hawak ko. At paano ko naman gagawin yun? Tanong niya. Kinuha nito ang isa niyang kamay at dahan-dahan siyang kinabig. Para siyang binuhusan ng yelo. Hahalikan lang kita. Pabulong na sabi nito. No! We have to start somewhere, Piccola Mia. Napaurong na naman siya nang bitiwan siya nito. Para siyang nawawala ng balanse. Naiisip niyang kung hindi niya kayang makipaghalikan dito, ay hindi na nito ipagpapatuloy ang kanilang kasunduan. Marahan itong tumawa sa panunukso nito. Ipinaaalala niya sa sarili na wala siyang dapat ikatakot dito. Pero dinig na dinig niya ang malalakas na pintig ng kanyang puso. May mga bagay na magaling ako, anito. At isa ito sa mga yon, Piccola Mia. Bago pa siya makahuma, ay dumapo na ang mga labi nito sa mga labi niya. Habang nananatili ang mainit na mga labi nito sa mga labi niya, ang kanyang puso ay parang tatalon palabas ng kanyang dibdib. Hindi niya napigilan ang pagbuka ng kanyang mga labi. That's enough. Aniyang itinulak ito palayo sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit nagugustuhan niya ang pakiramdam ng paglalapat ng kanilang mga labi. Hindi. Simula pa lang ito, sabi nito. This wedding you mentioned, pilit na binago niya ang usapan. Kailan ito magaganap? Kapag naayos na ang lahat, it will be a proper wedding, pahayag nito. With the dress, the big guest list, the whole bridal show. Kailangan pa ba yun? Tanong niya. At napakurap nang ma-imagine niya ang sarili bilang isang bride at haharap sa maraming panauhin. Oo, kailangan iyon para mukhang normal ang kasal. Oh my goodness! Ano ang sasabihin ko sa pamilya ko? Yung hindi totoo. Tayo lang dapat ang nakakaalam ng lahat. Pagpapaalala nito. Pero alam niyang sasabihin niya ang katotohanan sa kanyang mama at ang edited version naman sa kanyang papa para hindi ito mag-alala at hindi nito sisihin ang sarili. Huminga siya ng malalim at inisip ang mga positibong aspeto ng kasunduang iyon. Hindi na makukulong ang kanyang ama at mananatiling buo ang kanilang pamilya. Higit sa lahat, magkakaroon siya ng anak na kanyang pinapangarap. Ikakasal pa siya. Ano naman kung isa iyong proyekto at hindi totoong kasal? Ipinaalala niya sa sarili na hindi laging pag-ibig ang dahilan ng pagpapakasal ng isang babae. Bakit ako ang pinili mo para dito? Bigla niyang naitanong kay Kevin. Tinitigan siya nito. Tanungin mo ako uli sa gabi ng ating kasal. Bakit nga ba si Jane ang pinili ni Kevin na maging asawa at niyaya na magpakasal? Sa dami na nagkakandarapang babae sa binata, hindi niya maintindihan kung bakit siya ang pinili nito. Ano kaya ang tunay na dahilan? Ano ang pinaplano ng lalaki? Abangan natin sa susunod na kabanata.